Nangyari ito sa isang TV network sa Mandaluyong City. May 17, 2020, linggo ng hapon, kasagsagan ng lockdown. Prenteng-prente akong nakahilata sa kama nang biglang tumawag ang boss ko. Kailangan ko raw mag-duty sa office. Biglaan. Lock-in ang setup. Bawal lumabas kahit weekends. 3 linggo. Sa isip ko, sige lang, racket din yan. No work, no pay kami sa media at kailangan kong kumita. At dahil madaling araw ang simula ng production, kinabukasan, pagkatawag ng boss ko, dali-dali akong nag-impake. Pasado 5:00, dumating ang shuttle service mula Quezon City kung saan ako nakatira hanggang sa opisina namin sa Mandaluyong. Mga 45 minutes din ang biyahe. Pagdating, hindi muna ako nag-ayos ng gamit. Inuna ko syempre yung kwentuhan with my workmates. 2 stick ng Yossi at isang rank game sa ML. Ang ending, puno na lahat ng designated conference room na ginawang sleeping quarters. Pero may isa pa namang bakante. Ipinaalam na lang sa building management. Pumayag naman sila. Conference room B, 2nd floor. Katabi ng radio booth. Mag-isa lang ako, pero ayos lang. Matutulog na lang naman. Yung kwarto, maliit lang ng konti sa classroom school. Sa kaliwang side ako pumwesto. Tumbok ng pinto, gawa sa salamin. Hindi ako kita ng mga naglalakad sa hallway dahil may privacy film naman. Kung sisilipin ako, kailangan pang yumuko. Kung susukatin kasi, sa bandang binti lang pababa, clear yung pinto. Hanggang sa nilatag ko na yung napakanipis na comforter ko. Binili noon ni mama yon sa isang mall. 2 unan at kumot. Pasado, 11:00 na rin, pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Lahat ng mga trip kong panoorin sa YouTube, pinanood ko na, wala pa rin. Pumikit na lang ako sa pag-asang makakatulog. Pero, no choice. 4:30 AM ang call time para mag-umpisang magsulat ng balita. Effective naman, nakatulog ako. Pero naalimpungatan ako sa ingay. Takbuhan ng takbuhan, yung mga nasa labas. Hindi ko tinitignan. Bad trip naman kasi. Kung kailan nakatulog na, saka may magtatakbuhan. Siguro mga 1 o 2 minuto ring nagtagal. Sa isip ko, baka yung mga taga-maintenance may ginagawa lang. Pagdilat ko, inabot ko kaagad yung cellphone ko. 3:15 pa lang. Pumikit saglit, pero heto na naman sila. Umiingay ulit. Takbuhan ng takbuhan sa hallway. Parang mga nagtatawanan pa nga. Doon na ako sumilip. Kita naman kasi sa paanan ko ang puwang sa pinto. Wala namang mga tao, pero may mga nagtatakbuhan. Hanggang sa may matanaw ako. Patakbo siyang lumapit sa pinto ng conference room kung nasaan ako. Tumayo lang siya. Sa isip ko, ang baduy ng sapatos niya. Parang pang high school. Black shoes na pang babae. Yung may takong na mababa, kaya siguro maingay. Umalis siya. Takbo na naman. Tapos bumalik. 2 na sila. Halos pareho yung suot ng sapatos. Baka kako, sinisilip kung may tao sa loob. Baka maglilinis lang. Hindi ko alam.
Tapos umalis na sila. Sakto rin na wala na ang ingay. Bumalik ako sa pag-idlip. Saglit na lang kasi babangon na rin naman. Hanggang sa bumaba na ako sa newsroom. Nagsulat na ako ng news script. Nakapag-ere ng break news at sumama sa mga nag-aalmusal. Habang nagkukwentuhan, tinanong ko kung nagising ba sila kaninang madaling araw. Yung mga natutulog sa conference room C. Isang kwarto lang naman kasi ang pagitan ko sa kanila. Pero hindi raw. Sabi ko, imposible, napakaingay. Takbuhan ng takbuhan yung mga taga-maintenance. Pero sabi nila, hindi raw talaga sila nagising. Imposible raw na may taga-maintenance sa second floor. Dahil sa fourth floor sila natutulog. Tahimik naman daw kanina. Natahimik din ako. Sa isip ko, meron talagang maingay kanina. Pagkatapos kumain, bumalik ako sa conference room B. Saktong may kuyang naglilinis doon. Dahil hindi ako mapakali, tinanong ko siya, bakit ka ako? Kung kailan madaling araw, nag-iingay yung mga kasamahan niyang babae dito sa second floor. Nagpapatawa raw ako, sabi ni kuya. 6 lang daw silang naka-duty, lahat sila puro lalaki. Next week pa raw ang mga dating ng mga kasamahan nilang babae. Kunwari dead ma lang ako, pero agad kong kinuha ang mga gamit ko at pilit nakisiksik sa conference room C. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala ang mga babaeng nagtatakbuhan. Hanggang dito na lang ang maikling kwento ko at karanasan. Hindi man gaanong nakakatakot, pero na-experience ko pa rin ang mapaglaruan ng ibang nilalang.